Hello, good morning. Magandang araw mga ka-Gen Z. This video is para sa suliranin at haharapin sa parating na paliga ng Gen Z. Okay, so number one, big shoutout nga pala kay Patrick ng batch 2013, kay Pau Madura ng batch 2012, at kay Jezreel ng batch 2017 for attending our meeting today, April 21st, 2024. And also kay Christian Launyo ng batch 2016 na nagpunta, pero hindi niya tinapos yung meeting. Okay, and sa mga hindi nakapunta, especially kay batch 2014, kay Larry, leader nila. Again, ulitin ko, this video is para sa mga natakil namin during the meeting kanina. So, as I said, I have said before, gagawa ko ng video para meron babalik-balikan kayo na panoorin, at yung mga company nyo na gustong maunawaan yung budgeting na kinocompute natin and yung haharapin and possible worst case scenario natin sa liga. Ito na po yun. Sige, number one, matutuloy po ba ang liga natin sa April 28, Kuya Balder? Ang sagot po dyan, oo. Matutuloy po ang liga natin sa April 28 kahit ano pong mangyari. Tapos po, okay, so ito po mangyayari. April 28, motorcade tayo. Call time natin alas 8 ng umaga. Greenfields 1 Clubhouse tayo. Magmomotor tayo papunta ng Novaliches High School. Pagdating na sa may Novaliches High School, magpa-parking tayo ng mga motor natin. At mag-walking parade naman tayo sa isang buong paligid lang po ng public, yung square na yon. And then babalik tayo sa loob ng public, and then iahayag natin kung sino ang mananalo sa best in uniform and sa best in muse. Voting system natin, simplehan lang po natin. Meron tayong 10 leaders or let's say 7 leaders sa worst case scenario natin, dahil meron tayong 7 active na team na sasali. So, hindi nyo po iboboto yung sarili ninyong team, iboboto nyo po yung sarili nyo, yung ibang team. Like for example, 2006 ako, hindi ko iboboto yung best in muse ko, hindi ko iboboto yung best in uniform ko. So, dun, majority wins tayo, napakasimple lang po. Okay, kapag na-kompleto po tayo na 10 team, tig 1,000 po sa mananalo ng best in muse, and 1,000 din po sa mananalo sa best in uniform. Kapag hindi po tayo na kompleto, meron pa rin pong cash prize. Kami po sa Millennials, 10 pa rin po yung team namin. Wala kaming budget sa Muse and sa Jersey. Pero po, binigyan ko pa rin po ng tig 500, no? So, magiging masaya. May trophy na, meron pang 500 na pera. So, dun pa lang, okay na tayo ron. Okay, so, Kuya Balder, nababanggit mo na bakit baka maging 7 lang yung team ngayon sa Gen Z, no? Ito na pag-usapan namin sa mga umatin sa meeting, no? Worst case scenario kasi 2019. Kanina nga kinakatok ko si John Mark Swaring, no? Shoutout sa 2019 leaders, which is pumirma naman na siya ron sa house rules natin. Kaso nga lang, may difficulties when it comes to communication with his teams. With his team, sorry. And then yung sa 2018, team with Mark Monares o si Bato, ganun din. And yung una na niyang leader, si Jerome, na tiga-Datoy Sapados, hirap din sa communication and there is no response at all. Pangatlo, sa 2016, kay Christian Launyo, nag-start na sila mag-solicit, pero hanggang ngayon wala pa rin may bigay sa akin na proper update. So, let's say, hindi sila makasali sa opening day. Unang tanong nyo agad, pwede ba silang humabol? Oo naman, pwede silang humabol. Ang maapektuhan lang naman kasi nun, again, is yung scheduling, budgeting sa court, and then sa referee. Kasi, as I have mentioned, 3-man referee dapat kayo supposed to be kung 10 teams kayo. Pero syempre, dahil kung imagine niyo 100,000 yung pera natin, 10 kayong team, 10,000 times 10 teams equals 100,000. So, hindi maglalaro yung 3 teams, 30,000 na yung minus agad nun. So, bababa tayo sa 2-man referee. Which is, na-compute naman natin yan, ni Pau, ni Patrick, at saka ni Jezreel. Again guys, kung 7 team kayo, meron lang tayong pera na 70,000. So, sa referee pa lang, at saka sa
venue, ubos na po agad yun. Kung meron po kayong gustong malaman, mag-comment po kayo and then i-PM nyo po ako. Sa mga leaders ninyo, sa mga teammates, no, na hindi leaders na manonood ng video na to, pwede nyo pong hingiin yung messenger ko or yung phone number. No, ibigay nyo sa leaders ninyo, tatawagan ko kayo, pwede kong ipaliwanag sa inyo kung meron po kayong kalituhan. Okay, cash prize tayo, ulitin ko lang para malinaw. Kapag 10 teams tayo, makukuha natin yung 10,000 galing sa partnership natin sa jersey. Ngayon, pag hindi po kayo umabot ng 10, wala po tayong makakuha pera. Ang nangyari nito, ang nakatipid lang kayo, yung jersey. Nakatipid naman ako sa committee t-shirt and then sa referee t-shirt. Wala po tayong papasok na pera. But again, nakinabang naman po yung 7 team na magpapataya. Hindi natin makakuha yung 10,000 sa patayan, pero kami sa Millennials, 10 kaming team, yung 10,000 hinati ko. Ang gagawin ko sa champion, 5,000 sa champion, 2,500 sa second place, 1,500 sa third place, and then 1,000 sa fourth place. O, imagine niyo, fourth place, third place, may pera na, may mamahaling trophy pa. Simple lang ang rules ko. Kapag hindi nyo nilaro yung battle for third, hindi nyo po makukuha yung pera. Hindi nyo po makukuha yung trophy. Kasi po, babayaran ko pa rin yung referee, pati yung venue, tapos hindi nyo aatenan. So guys, again, ngayon pa lang. Kasi sa Millennials, nangyari sa amin yan, hindi nilaro. Sino nag-suffer? Ako, sarili kong bulsa. Hindi ko po hahayaan na mangyari sa akin ulit ngayon yan. At ito po ay ginagawa ko para sa ikabubuti po ng inyong samahan. Ako lamang po ang magpapasimula. Pero, kayo na po ang magtutuloy nito sa inaharap. Okay. Sa referee, again, 3-man referee tayo pag 10 teams kayo. Pero, 2-man tayo kapag di kayo naging 10 teams. Scheduling. Mababago po yun. Kasi, ngayon pa lang, sa video na to, kapag po hindi naglaro ang 16, 18, 19, 7 lang ang maglalaro. So may butal lagi. Iko-cover natin ng Sabado at saka Linggo yung laro ninyo. Mabilis matatapos yung liga ninyo. Single rubing lang po kayo. 6 ang papasok, laglag ang isa. Ganun pa rin po. Top 1, top 2, waiting. 3 versus 6, do or die. 4 versus 5, do or die. Ang sino man nanalo sa 3 versus 6, harapin yung top seed. Ang sino man nasa 4 and 5, harapin yung top 2. Twice to beat po yung waiting ha. Doon po magkakaroon ng kulay yung laro ng liga. So linawin ko lang po, ang nag-concern nito, brought up ko na po yung topic. Bakit kami nag-meeting dapat kanina is si 2014 Kuya Larry, yung leader nila. Namamahalan sa 1,850. Pero bago ko po ibaba yung presyo, explain ko lang po sa inyo. Kasi po sa quarterfinals po, iba po yung rate ng referee. So 500 ang isa, 3-man referee. So hatiin nyo po yung 1,500, 750 po kayo doon. 500 pesos sa venue, kasi po kakain kayo ng 2 oras. And then po yung 600 po na playing fee niya, which is mapupunta po sa committee po, sa mga tubig niyo, etc. So wala pong mapupunta sa akin doon ha. Kung meron po kayong mga agam-agam, pwede nyo na po akong i-PM ngayon pa lang. So ngayon, hindi naman po kami hirap po usap. Gaya po na sinabi ko kay Larry, bago mag-start yung liga, bibigyan ko po ng tugon yung tanong niya at yung concern at yung pakiusap niya na baka pwedeng babaan. Sige po, basta mga kulang rin po kayo, nalalaroin ninyo yung battle for third place para wala tayong problema ha. Ayoko mag-abono ng sarili kong pera. Sige, from 1,850 sa quarterfinals, semifinals, and finals, 1,500 na lang. 1,500. 1,500 pesos po. Kami sa Millennials, 1,400 po. So imagine, 100 lang po yung inangat ko sa inyo. Again, hindi po sa akin mapupunta yan ha. Hindi po sa akin mapupunta yung pera na yan. At yung pera po ninyo, pang elimination pa lang, ubos na. Okay, sa referee pa lang po, i-times nyo na po. So, para lang po malinaw sa lahat, ginagawa ko po to kasi passion ko po to. Achievement ko, mas na mapasimulan ko yung season 1 ng Gen Z, mapatapos ko yung liga ninyo, and then moving forward, kayo na po. Diba? So, simplihan lang natin. Kung meron pa po kayong magiging katanungan, especially sa mga leaders ko sa Gen Z na gumraduate ng batch 2010 hanggang batch 2019, simple lang po i-PM nyo po ako para hindi mag-flood yung messages natin sa GC. Sa mga teammates ninyo na may mga katanungan at hindi pa rin po kayo maunawaan, again, ibigay nyo po yung cellphone number nila, tatawagan ko sila, ipapaunawa ko po. No?
Hindi po tayo pwedeng pasukan ng politika rito o paninira ng kahit na sinong tao. Uulitin ko lang po sa inyo, hindi nyo po ako kayang sirain. Yung millennials nga, napatino ko, kayo pa kaya na Gen Z. Ang may papangako ko lang sa inyo, bibigyan ko kayo ng magandang liga na magsasaya kayo. Okay? Na hindi ko kayo titipirin. Kuya Balder, ito na yung isa sa mga suliranin. Paano kapag hindi natapos yung uniform bago mag-April 28? Simple lang po. I-adjust po natin ng May 4. Teka lang ha, para sigurado. Tama nga po, May 4. So sa May 4 na yung Sabado yun. Kung hindi kayo mag-i-start ng April 28 dahil sa uniform ha, tanging makakapagpigil lang po ng start ninyo sa liga sa April 28 is yung hindi magawa yung uniform ninyo. Pero kapag nagawa po yung uniform ninyo, again, April 28 start na po tayo. There's no things or there's no other way na hindi masisimulan yung liga ninyo. Basta yun lang yung makakapigil yung uniform ninyo. Ngayon nagawa, April 28 start tayo. Option B o Plan B, ang mangyayari is, ulitin ko lang, yung option B natin is ganito. May 4, Sabado po yun. I-adjust natin yun. Ganun lang po kasimple. Okay, Kuya Balder, ito na yung pinakamahalaga. Kailan natin malalaman kung hindi makakasali yung tatlong inactive teams? Ngayon pa lang po sa video na to, binibigyan ko na po kayo ng palugit. Batch 2016, batch 2018, batch 2019. Kapag hindi po kayo nag-respond sa akin hanggang Biyernes, hindi po kayo nakapag-abot ng quota sa akin hanggang Biyernes, hindi na po kayo kasali. Sisimulan po namin yung liga. I-open po namin yung liga nang wala po kayo. Pero ang mercy naman po namin sa inyo, lahat ng leaders, pwede naman po kayong humabol. Masasagasaan nga lang po ng konti yung scheduling ko. Pero makakahabol naman po kayo. Pwede po kayong humabol. Again guys, kahit wala pa kayong uniform, pwede sa akin yun. Pero once na humabol kayo, kailangan nyo magpagawa ng uniforme at kailangan nyo po na magbayad agad ng quota sa akin. Kasi hindi ko po sisimulan yung liga na hindi po fully paid yung 7. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Kailangan po bayad kayo sa quota bago po tayo magparada. Kahit hanggang sa Sabado po, maabot ninyo sa akin, walang problema. Uulitin ko ha, hindi tayo mag-i-start kapag po kulang o hindi po kompleto ang inyong mga quota. Shout out sa 2013, 9,000 na naabot nila. As of this moment, ginagawa ko yung video. But again guys, sa lahat naman ng leaders ko sa 7 na yon, wala naman akong problema sa communication. And I do believe na wala naman tayong magiging problema pagdating sa quota. So guys, again, hanggang Biyernes, bibigyan ko kayo ng palugit para po mag-response sa aming mga leaders, kay Kuya Balder and sa lahat ng mga co-leaders ninyo sa Gen Z na kung sasali ba kayo o hindi. Huwag po kayo mag-alala, hindi ninyo kailangan mag-leave sa mga GC ninyo o sa GC ginawa para sa Gen Z. Hindi lang po kayo makakasali, walang problema. Pag nagsimula na po yung liga, na-hype kayo, nasabik kayo, gusto nyo humabol, walang problema, tatanggapin po namin kayo. Okay? Ganun lang po kasimple. Sa ngayon po, tatapusin ko na po yung video. Again, if you have any questions, please feel free to contact me, message me, ipadaan nyo sa mga leaders ninyo. Kausap ko naman sila, may GC naman kami. Sana po naunawaan po ninyo kung ano po yung kinakaharap natin. Possible na maging suliranin ng liga. At ano man mangyari, tuloy na tuloy po yung liga natin, no? Again, kung matapos na po yung mga jersey, 28 start na po tayo. 28 start na po tayo. Kapag hindi umabot, doon lang po tayo mag-move sa Sabado, May 4. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel namin, please feel free to subscribe, no? Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas naming video. And dito, sa video na to, sa YouTube channel na to, dito ninyo mapapanood yung live stream and yung highlights or yung recap ng mga laro ninyo. Kagaya ng sa Millennials. So again, this is Balder Padua, Head Organizer ng Gen Z, Palarong Public, Season 1.
Peace out.